Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans san mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Carlos Canizales at Panya Pradapsre. Paglalabanan po nila ang vacant WBC Light Flyweight title. Fight schedule bukas na po ito, December 26, 2024. Nagaganapin po sa Bangkok, Thailand. Dahil sa bakanting titulo, ang kanilang paglalabanan sa ranking tayo. Rank 1 si Canizales sa WBC, rank 2 naman si Pradapsre. So maganda ito mga lods dahil nasa parehong top ranking ang maglalaban. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado sa naging dihari ito magkabilang panig. Na kung saan inaanyayahan ko rin po kayo nakapanoorin ang kabuhang video at ang sa ganun, makakuha kayo ng idea at makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po nyo ay may malaking chance sa panalo gamit ang comparison o yung prediction dahil hindi naman lahat ng viewers natin ay naniwala sa prediction. Ang iba ay kumuha ng basihan doon naman sa comparison, which is pareho po yang importante. Kaya nga inanyahin ko po kayo na panoorin ang kabuhang video. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, maraming salamat po. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon naman sa ating comparison. Unahin natin na sa panig ni Panya Pradapsre. Si Panya Pradapsre ho ay may impresibong kartada. 43 wins with 27 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa natalang tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 2 inches, reach 64 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 62.79%. Last fight, July 31, 2024, nakasagupa nito si Miran sa Dighi. Panalo by 5th round technical knockout si Panya Pradapsre. Sa kanyang eksperyensya naman po o karanasan, siya po ay dating world champion ng WBC. Oo, matapos niyan talunin si Monsuri. At nagkaroon pa siya ng 5 bisis na yung successful na pagdepensa sa naturang titulo mga lodi. Bago niya makasagupa si Yudai Shigoka, yun ang umagaw naman sa kanyang titulo. At si Yudai Shigoka naman po, dagdag natin ang kwento. Tinalo yata yan ni Melvin Jerusalem. Oo, yan po ang kwento dyan. So si Yudai Shigoka ang isa sa tumalo kay Panya Pradapsre. Hindi po yan basta-basta boksingero si Panya Pradapsre mga laluds. Sa skills ng boksingerong ito, pangkalahatan boxer puncher. Pwede siya mag-pressure fighter style, defensive style. Lumalaban din sa brawlan or brawler style. Lumalaban sa inside fighting. Lumalaban sa mid-range fighting, counter fighting style. May ganun siya. At masipag din ito kung bumabato ng mga kombinasyon o mga suntok, which is boxer puncher nga. Taglay ang timing, siyempre power, accuracy, footwork, moving around sa kanyang katungali, ganyan. Pagdating sa depensa po ng boksingerong ito, average lamang po. Bakit ko nasabing average? Dahil po may mga openings na delikadong masamantala. Oo. Pagdating sa durability, masasabi kong may tibay dahil sa kanyang mga talo po, isang puntusan lamang ito natatalo. Pero ang tanong natin dito, kung madala ba niya ang kanyang tibay dito sa isang knockout artist na si Carlos Canizales. Heavy-handed kasi si Canizales mga lods. Pero mas mabuti na ating i-detalye muna ang sa panig naman nitong si Carlos Canizales. Bilang sa professional boxer, si Carlos Canizales po ay may impresibong kartada, 27 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, isang bisis ito nakatikim ng knockout or technical knockout. May edad na 31 anyos, height 5 foot and 3 inches, reach 64.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 70.37%. Last fight naman ito, July 19, 2024, Ivan Garcia, isang Mexicano po ang kanyang nakatunggali.
na kung saan panalo itong si Carlos Canizales by majority decision at nasungkit niya ang WBC Silver. Karanasan o experience nitong si Canizales. Dati po itong world champion naman ng WBA sa light flyweight division. At siyempre nakasagupa din niya mga lods bilang challenger. Naging challenger siya kay Kenshiro Teraji sa WBC nito. Bagsakan sila. Talo itong si Canizales by majority or majority decision, talo siya. Pero marami pong mga boxing fans ang nagsasabi na dapat daw panalo doon si Canizales. Talagang bagsakan sila mga lods, magandang laban. Ngayon, dagdag natin, si Shukimura, nakasagupa din ito. Si Ganigan Lopez, na dating world champion sa light flyweight division din. So sa skills naman ni Carlos Canizales, boxer puncher din po ito. Pressure, fighter style, defensive style, brawler style, counter punching style. Agresibo ito. Volume puncher with power. Timing, accuracy. Sa depensa naman, average lang din po ang depensa ng boxingerong ito. Sa kanyang durability naman po, siyempre nakatikim na ito ng knockout. Ang matibay naman sa kanya ay ang determinasyon. Oo, matibay ang determinasyon ng boxingerong ito. Nakabalikwas eh. At siyempre, masasabi rin natin na ano siya, may tibay. Oo, sa physical naman, may tibay siya. Kasi pagkatapos siya makatikim po ng technical knockout, hindi na siya, natalo na lang siya sa putusan eh. Oo. At di hamak na mga dekalibre na ang kanyang naging mga opponent. So ngayon, dadako tayo sa ating comparison. Doon yung ganapin sa bansang Thailand ang bakbakan. So advantages po yan kay Panya Pradabsre. Once na ang laban ay mawi lamang sa closed fight, dikit sa scorecard, automatic po yan. Dahil malimit po dyan sa Thailand ang favoritism, hometown decision. Siyempre, home court advantage po mga lods kay Panya Pradabsre. So ngayon, sa ranking naman ng BoxRec, out of 390 ka mga boksingero sa light flyweight division, pangbuong mundo, pangpito si Carlos Canizales, pang-13 si Panya Pradabsre. So malayo. Ngunit sa WBC, ayon po sa boxing scene, rank 1 si Canizales, rank 2 naman si Pradabsre. Sa physical na appearance, sa edad, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Dahil 31 anyos lang din naman si Canizales, 33 anyos si Pradabsre. Height, mas matangkad 1 inch si Carlos Canizales. Mas matangkad siya ng 1 inch. Sa reach, half inch lamang pa rin si Canizales. So, height, reach, advantage na kay Canizales. Ngayon, sa stance, parehong orthodox. Ngunit sa power, lamang ulit si Canizales. Umaabot po ang naka-attrition ni Canizales po sa 70.37%. Samantala, si Pradabsre naman ay may naka-attrition na umabot po sa 62.79%. Mga lods, knockout artist kontra power puncher. Knockout artist si Canizales, consider ko na knockout artist ito. Si Pradabsre naman po ay power puncher. So, kung sino po ang unang magkakamali dito, may kalalagyan. Ngayon, sa activity, parehong aktibo po. Sa experience, parehong dating world champion. Sa skills, parehong boxer puncher. Ngunit magkaiba po sila ng diskarte. Agresibo si Carlos Canizales. Si Panya Pradabsre naman, lalo na sa kanyang naging laban kay Yoda Ishiguka, in and out ang kanyang ginagawa. Defensive, pagkapabor, umaatake, ganun siya. Pero itong si Carlos Canizales, sagapa ito mga lods. Mahilig itong umabante. Mahilig ito kasi agresibo nga siya. So magkaiba ang kanilang diskarte. Pero pareho silang boxer puncher. Agresibo volume puncher si Carlos Canizales. Si Panya Pradabsre naman, umaabante, nagpakawala ng jabon to combination. Yun ang kanyang malimit na ginagawa. Counter, ganun siya.
So, sino llamado Kuya Dong Sports? Sa physical na appearance at sa ranking, lamang po si Carlos Canizales. Oo, lamang po siya. Doon sa dako na pagdadausan, yun lang po ang advantage nitong si Panya Pradabsre. At syempre yung tibay rin po nito. At di rin matatawaran ang skills nito dahil napakagaling nito tumiming. Accurate din kung bumato ng suntok. Kaya mga Lods, 55-45 in favor of Carlos Canizales. Oo, yan po ang ating comparison. So, dadako tayo sa prediction. Prediction ko po dyan, Carlos Canizales by technical knockout dahil yun dapat ang kanyang gagawin. Dapat talaga na i-knockout niya ang Thai fighter kasi kung hindi, delikado siya. Ngayon, mga anong round kaya posibleng magawa ni Carlos Canizales i-knockout si Panya Pradabsre? Mga Lods, inot ko ha na wala ako nakitang kahinaan ni Panya Pradabsre. Siguro makuha ni Carlos Canizales ang pag-knockout kay Panya Pradabsre doon yan sa 1 to 8 rounds. Kailangan niyang i-knockout. Ngayon, Kuya Dong Sports, may chance bang manalo sa puntusan si Panya Pradabsre? O itong si Carlos Canizales. O kay Carlos Canizales pa tayo. Gamit ang kanyang pag-agresibo at power, posible niyang maidomina ang laban. Pero kailangan niyang magawa yan round by round. Kung maaari, lahat ng round, kailangan niyang maidomina yan. Kasi kung hindi, at magkaroon lamang ng closed fight ito, talo siya dyan sa mata ng mga hurado. Oo, kahit pa sa mata natin mga boxing fans, panalo si Canizales, pero sa mata ng hurado, talo yan kung magkaroon lang ito ng closed fight. Kahit pa makalamang siya ng ilang round, delikadong siya. Maliban na lamang kung halos lahat ng round makuha niya, yon po ang kanyang tanging tsansa. Kaya kailangan po nitong si Carlos Canizales na mapatumba man lamang kung di niya magawa ma-knockout itong si Panya Pradabsre. Pero dapat talaga niya itong i-knockout kung nais niya makapiho sa pagkapanalo dito sa naturang bakbakan. So ngayon, pabor ako kay Carlos Canizales mga Lods na mananalo yan. Sa panig naman ni Panya Pradabsre dahil 55-45 lang din naman sa ating comparison. So close lang yan. Sa panig ni Panya Pradabsre, gamit ang kanyang skills, timing, simple power, accuracy, dahil boxer-puncher din naman ito, ang kailangan lang niya mga Lods hindi matulog sa laban. Ang kailangan lang niya puntusan itong si Carlos Canizales, which is may mga openings itong si Carlos Canizales na kung saan pwede niyang masamantala sa counter. So, dyan mga Lods, hindi kataka-taka o kagulat-gulat man lamang kung sakaling manalo ito sa pamamagitan ng split decision or unanimous decision. Even knockout dahil mataas din naman ang kanyang knockout ratio. Mga anong round kaya posible magawa ni Panya Pradabsre na mapatulog din or mapabagsak si Carlos Canizales? Siguro 9 to 12 mga Lods, posible niyang magawa yan. At nakadepende pa rin yan kung kailan niya makuha ang tamang adjustment dito kay Carlos Canizales sa pagka-agresibo nito. Kung makuha niya ng early rounds ang adjustment, delikado din si Carlos Canizales na matumba dyan or matulog din dyan sa laban nila kasi nga power puncher din po na dihamak ang Thai fighter. Oo, sa totoo lang magaling na boksingero talaga din or isang talentadong boksingero si Panya Pradabsre. Mahirap na laban ito para kay Carlos Canizales, lalo na kung ang labanan nila ay mauwi lamang sa closed fight, puntusan. Kasi pag dyan sa bansang Thailand, ay automatic po yan. Pag closed fight, automatic yan. Award yan doon sa taga doon mga Lods. At tandaan natin, karangalan din ng bansa nila kung sakaling makuha nga ni Panya Pradabsre ang panalo. Kaya kailangan talaga ni Carlos Canizales ang in-knockout itong si Panya Pradabsre para makapiho sa panalo. Kasi pag hindi at mawi lamang ito sa puntusan, kailangan magtrabaho ng husto nitong si Carlos Canizales para makumbinsi niya ang mga hurado. At the best nga kung mapabagsak niya itong si Panya Pradabsre. Pero hindi ko matibay kasi ito. Kaya
matindi. Kung pipiliin nyo si Panya Pradabsri mga lodi, mga idol, hindi ko kayo hindi ako against sa inyo dahil hindi po biro, hindi basta-bastang kalaban din itong si Panya Pradabsri. Sa totoo lang, malakas din ito, magaling na boksingero at higit sa lahat may tibay. Hindi ko nga nakita ang kahinaan nito. Kasi nung naglaban sila ni Shikoka, close fight lang din eh. Oo, close fight lang din sila. Kaya masasabi ko na ang laban na ito, masasabi kong kailangan lang talaga ni Carlos Canizales para manalo knockout. Kasi pag hindi, tagilid talaga siya diyan. Oo. Yun nga, sabi ko kanina, maliban na lang siguro kung lahat ng round may dominan nitong si Carlos Canizales. Pero hindi ganun kadali yan, mga lods, ang pagdomina sa buong laban. Tandaan natin na dating world champion din si Panya Pradabsri. At hindi po basta-bastang boksingero lang si Panya Pradabsri. Kaya hindi ako magtataka o magugulat na mananalo yan. Dahil may chance talagang manalo itong si Pradabsri mga lods. Lamang, lalo na kung dahil doon gaganapin ang bakbakan sa kanyang baluarte. Kaya kung doon ito gaganapin mga lodi sa neutral ground, tulad ng Japan, Pilipinas, Amerika, Saudi, doon lalabas ang advantage sana nitong si Carlos Canizales. Pero dito ngayon, dahil si Andayo, kailangan niya magtrabaho ng husto. At kung nais niya makapiho sa panalo, in-knockout talaga niya itong si Panya Pradabsri. Kung gusto talaga niya manalo. Kaya abangan natin, magandang laban ito dahil maraming mga Pilipino fighters o boxers na nandyan po sa naturang division, sa light flyweight division. Hanggang dito na lamang. Ito po Andong Sports PH. God bless.